out the darkness, no? Sugoy, yung liwanag ng kalangitan bumaba sa kadiliman. Amen. Wow, hindi dahil sa Diyos kanina nasa dilim na tayo. Praise God, and glory be to God dahil hindi po natinag ang bawat isa sa dilim. Dahil nga po tayo ay nasa liwanag na. Amen po ba? Amen. Amen. Ayan, so, okay na po ba yung ating mga babies at parang busy-busy po yung mga mami? Okay? Amen. Kamusta po ang bawat isa? Mabuti. Malamig po at praise be to God kahit malamig po kapatid. Tunay nga po na ang Diyos ay iyong sinamba sa kataas-taasang trono ng kalangitan. Sabi nga kanina, di ba? I worship you in the holy hill. Hindi po madali po ang sumamba na umakyat sa bundok. Amen. Bundok ng problema, bundok ng pasanin, bundok ng lamig, o napakaraming bundok po na ating inaakyat upang lang sagbahin ang ating Diyos. Amen. Amen. At ngayon po, gusto ko po kayong bigyan ng chance. Sino po ang gusto, bago tayo dadako po sa ating pag-aaral about disciple. Amen? Sino po ang nais magpatutuo? 5 minutes lang po sa kadakilaan, kabutihan ng Diyos, na meron ka bang nais na i-testify na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Is there anyone here? Wala? Okay. So kung wala, so ito na po yung ating gagawin po. We're giving a chance na everyone to give back glory po. So 5 minutes po, pwede tayong mag-testify sa ating Diyos. Yun pong testify na according doon sa ating mga natatopic po. So ang ating topic sa buong taon, ang tema po natin ay pinamagatan ng maximize. Ang ibig sabihin po nito ay palawakin, palakihin, paramihin, basta all about big, no? Think about big things, sabi nga po ng Diyos. At yun po ang gusto natin. Ayaw natin ng mga kaunti, ayaw natin ng maliit. Kaya nga diba pag kaunti tayo, nakadarama tayo ng kalungkutan. But because, praise be to God, sabi ng Hebrew 12:2, ituon mo ang iyong paningin ang ating pong Panginoong Hesus kung saan nandoon sa luklukan ng trono, nang sa gayon ay sabi nga, makikita mo ang dami ng biyaya at pagpapala. Amen? At ang ating pong first quarter, ito po ay pinamagatan ng motivation, na ibig sabihin, Jesus want us to motivate po because He want us to become a disciple. Amen? Amen. Not just a believer, because James said, Satan also believes God. They also believes the word of God. Diba sabi sa Santiago, sila po'y nanginginig pa. Sabi nga po doon, tayo, wala namang panginig, pag nilamig lang. ang Diablo po, sa totoo lang, di ba naalala niyo yung dumating si Jesus sa Gerasanong lugar? Nanginig yung yung taong inalihan ng sabi niya, ikaw ang anak ng Diyos po, So, ganun po sila katakot sa ating Diyos. Kaya takot sila sa iyong kapatid. Sabihin mo sa iyong katabi, takot ang Diablo sa iyo. Takot ang Diablo sa iyo. Hindi ikaw ang dapat matakot sa Diablo, ha? Dapat takot ka sa akin! Ganon. Huwag yung asawa mo ang takutin. But then, para po ang Diablo ay magkaroon ng takot sa atin dahil nga po ang Panginoong Hesus ay nakita sa buhay natin. Amen. Amen. Kung sa iyo lang kapatid, hindi takot sa iyo ang Diablo. Kasi alipin tayo ni Satanas eh. Tayo po yung kanyang mga soldier. Pinapadala tayo, punta ka doon, sirain mo yung magkaibigan yun. Punta ka doon para magdala ng lagim o at we are one of their disciple. But now, praise be to God, nasa 4th quarter na tayo. Okay, kaunting test lang po sa bawat. Sino pa mahilig ng branded? Baka kayong mahiya. Ano naman si Ate Mark? I love you, Ate Mark. Magagamit mo yan, sis, sa iyong being disciple. Wow, Ate, na rin, sila brand. Huwag kang habang naman dito. We all love branded. Amen? Okay, I test you. How did you know that it's a branded? Sa zipper pala, kung device. Quality. Quality. Sa zipper pa lang, ano ba kakaiba ng fake at Pag fake is YKK. Pag Levi's pure is rated in Levi's.
YKK. O, yan na, may alam na tayo. Ano pa ang palatandaan ng branded? Tahi. Tahi, hindi maganda. Hindi maganda yung tahi niya, no? Yung quality ng pagkatahi. Hindi kumukupas. Hindi kumukupas. Ang mukhang fake. Kumukupas. Diba? Kaya, magtaas na puti dito, hindi. Fake yan, di ba? Kita agad. We recognize, we can see, we can distinguish po yung, alam natin kung ano yung palatandaan ng fake. But sometimes, magaling ang China eh. Amen. Talagang namang wow, pinag-aralan po ng mga China. Pati Diba? hindi. Yan ang last day ng faith. Yan, mayroon ng mga class pa lang tinatawag po, ano? Di ba po? Kaya nga nagagalit yung mga mayayamang bumili ng ano eh, ng branded kasi binayaran nila ng namang, tapos bibili mo, itsimang lang, Rolex. Yung pala, pag titigan mo, Lorex. O, diba? Kaya kailangan ng titig-titig minsan. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Because even the disciples or even the follower of Christ, meron pong faith, meron din branded. Amen. Can you distinguish the true or the fake disciple? Okay, magbukas muna tayo sa ating teksto sa John 8, verse 30 to 32. Pinamagatan po ang ating topic, who is the true disciple? Are you? Okay, alam kong hindi pa kayo makakasagot, may mga kaunting parang ako nga ba yun? Okay, John 8, 30 to 32, samahan niyo po akong basahin na ito'y nakatayo bilang paggalang. John 8, 30 to 32. Ayan, nandun po sa aming screen, ang English nga lang po. So, basahin muna natin. Tayo pong lahat ay tumayo po. Ayan, basahin natin ang buong paggalang sa ating Diyos. Amen. John 8, verse 30 to 32. Verse 30. To the Jews who had believed Him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples." Amen. Verse 32. Ayan, hindi na gumalaw ang script. Iyon mga... Ayan. Then, sabi sa 32, then you will know the truth, and the truth Will set will... you Wow! The truth will set you free. Sabi sa Tagalog, marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. O ano, sa ating Panginoong Jesus. 31. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Praise be to God. Palakpakan po natin minsan pa ang ating Diyos na buhay. Yes, Lord, we welcome your Holy Spirit, O God. We praise you and we worship you in the holy hill, O Lord God. Kabundok man, kataas man, ng mga iba't ibang suliranin sa isipan at sa puso na aming nadarama, nakita ng aming mata narinig, na inaamin po namin na ito po'y nagpahina ng aming pananampalataya. Sapagkat nga po, O Diyos, ito po ang layunin ni Satanas sa buhay namin. Ang kami ay hadlangan upang magtamo ng mga espiritual na pagpapala, sapagkat hindi niya nais na kami po ay maging tunay na mga alagad mo. Hanggang paniniwala, hanggang pagkaalam lamang ang gusto ng dyablo. Kung kaya't kami ay kanyang dinadaya, kami ay kanyang tinutukso, kami ay kanyang ipinagpapaalam sa iyo upang kami ay tuksuin sa mga iba't ibang pagsubok. Ngunit salamat, O Diyos, dahil sa buhat ng ikaw ay namatay sa krus, ang tagumpay ay ibinigay mo na sa bawat isa ng iyong mga tunay na mga alagad na tinawag mo sa iyong pangalan. Sinabi nga po ninyo sa iyong salita sa John, nakikilala mo ang bawat isa ayon sa kanilang pangalan, sapagkat isinulat mo sa aklat ng buhay at sinabi mo, Ama, walang sino man na makakakuha, walang sino man na sa kanila ay makakapaghiwalay sa iyo, sapagkat sila'y pinili mo, tinawag mo, ngunit gayon pa man, O Diyos, ang mundong ito ay napakadilim, napakadami po na mga turo na kung saan kami ay nililin lang, kami ay kanilang tinutukso sa matatamis na
mga pangungusap. Ngunit, O Diyos, sabi nga po ninyo, Ama, makikilala ng mga tunay na mga alagad mo ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa amin, O Diyos. Kaya po, Amang Banal, narito po ang iyong likod. Nagpapakumbaba po ako sa iyong harapan. Umaamin ako na ako po ay wala. Ako po ay isang basahan lamang sa mundong ito. Ako po'y makasalanan. Ako po'y walang alam. Ako po ay isang mababa na umaamin na kung hindi mo ako tutulungang magpahayag sa umagang ito, hindi ko maipapahayag sa iyong mga anak na narito na umaasa sa katotohanan, O Diyos. Tulungan mo ako, Banal na Espiritu. Ano man ang nilalaman ng isip at puso ko sa oras na ito, akin itong kinukumand at inaalisan ng kapangyarihan. Ano man ang mga motibo nito, Ama, na hindi ka nais-nais. Tinatanggalan ko ng kapangyarihan si Satanas in the name of Jesus. Let the truth prevail, O God. Dahil sabi mo nga, O Lord, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyong mga anak, magpapalaya sa sama ng loob, magpapalaya sa galit, magpapalaya sa nakaraan naming buhay, magpapalaya sa lahat ng tali na nagbibigay bigat ng aming buhay, Panginoong Diyos. Lord, we want the truth, O God. And the truth, wherever the Spirit is, your truth is here, O Lord. Kaya pagharian mo ang lugar na ito, pagharian mo ang puso ng iyong mga anak, pagharian mo ang kanilang isipan. Ikaw lang ang mahayag sa lugar na ito. Hindi ang sino mang tao, O Diyos, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. All we need, O Lord, is your Son, Jesus Christ. Dahil siya ang katotohanan, siya ang daan, at nasa Kanya ang buhay, O Diyos. Hindi sa pangalan ng iglesia, hindi sa pangalan ng relihiyon, kundi sa pangalan ni Jesus lamang, tinatawag namin siya na aming Panginoon na tagapagligtas. Kaya, O Diyos, itayo mo ang iyong mga anak sa lugar na ito. Maximize your disciple, O God, in this place, O Lord. I believe, O God, I believe in you. I believe in you, O Lord, na gagawin mo ang pangako. That's why we sing a song, My soul secure, O God, for we believe that you will prevail the truth in this place, O God. Ihahayag mo ang katotohanan, hindi hahayaan ng Espiritu na ito ay matago sa aming kaisipan at sa aming puso. Ngunit, O Diyos, tulad ng iyong sinabi, hindi mo nais sa iyong mga alagad hanggang pananampalataya lamang. Bigyan mo ng lakas ang iyong mga anak sa oras na ito. Yes, Lord. O Lord, give us strength. Give us strength to step forward. Amen. To step forward, O God. Matagal nang tinawag ka ng Diyos, kapatid. Amen. Ihanda mo ang puso mo sapagkat ihahayag sa iyo ng Diyos sa umagang ito ang katotohanan. Amen. And I cover you in the blood of Jesus. Yes, Lord. Hindi maaagaw sa iyo ng dyablo ang katotohanan. At makikita mong maliwanag ang layunin ng Diyos ayon sa pagkatawag niya sa iyo. Amen. Ama, nagpapakumbaba nga ako sa iyong harapan. Yes, Lord. Gamitin mo ako bilang isang sisidlan na walang ibang laman, kundi ang katotohanan lamang ng iyong salita. Amen. Salamat, O Diyos. Salamat, Banal na Espiritu Santo, the one, the presence of God, Amen. our teacher, Amen. our comforter, our guidance, O God. Amen. Ikaw nga ang magpuspos sa iyong mga anak. Yes, Lord. Mula sa aking buhay, idinadaloy ko ito sa aking mga kapatirang narito. Panginoong Diyos, itinataas na kita sa buhay ng iyong mga anak. Ikaw lamang ang pinupuri ko sa buhay nila. Hayaan mong gayon din sila sa aking buhay at kami ay magkakaisa sa iisang pagpupuri ayon sa katotohanan, ayon sa Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, ito po, Ama, ang samot dalangin ng iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Amen. Sino po ang ayaw na ayaw ng pagsisinungaling? Lahat tayo pero nakakalungkot, tayo po'y naging alipin nun. Amen? Totoo po yun, di ba? We can hide our true emotion. We
smile, but the true us, sabi nga, ito yung nakahayag sa harap ng Diyos. Amen. But then, hindi tayo i-judge ng Lord doon. All you want in our life, sa iyong pagsunod sa Kanya, sabi nga kanina doon sa awitin, sabi niya, ano ba yun, when a music fades, All the strip all away. strip away. Sabi niya, yung awiting inialay ko ay sa'yo, the song itself, more than the song you offer to God, what He wanted to you is not the way you sing a song, but how your heart singing a song. The true you. Amen po ba? So tulad ng sabi dito, kung ating titingnan, in this past few weeks, nag-aral tayo patungkol sa alagad ni Kristo. Sabi nga po, why disciple? Pag tinatanong tayo, ano ka? Ang sinasabi natin, ako ay mananampalataya. I am Christian. Pero, ang sabi po, believer is not enough. Yung ikaw ay nakapakinig ng salita ng Diyos and then you said amen. So, ibig sabihin, you believe. Pero, sabi nga ng Bible, hindi po pananampalataya lang ang gustong makita sa iyo ng Diyos. But He wants to see us to become a disciple. What is disciple? Kasi nga, yung ating mga napag-aralan, a person who follow. Disciple means student. Kaya nga, pag estudyante, ano yung dala-dala? Notebook. May mga notebook ba tayo ngayon? Ayan, di ba? Meron din siyang, pag may notebook, meron siyang ballpen. Bakit meron ka ngayon? Bakit may dala ang estudyante niya? Ano yung layunin niya? Para siya ay matuto. Para siya ay makinig. Para siya ay turuan. Bakit gusto niyang matuto? Upang siya ay maging kagamit-gamit. Diba? Lahat ng estudyante, saan ka man nabilong, kung saan ka nailagay na course, yun yung iyong pinagsisimikapan. Diba? Pag engineer ka, hindi po pwedeng ang iyong gawain ay nasa agriculture. Amen po ba? Maliwanag po, diba? Kung ano yung course na iyong pinili, yun ang iyong talagang pag-aaralan. Doon yung focus mo. So we are who we are in the eyes of God. We are the children of God. Amen. But there are also the adopted child. Saan tayo doon? Are we adopted or are we the child of God? On the process. Claim that you are. Because why? Because of Jesus. Because of Jesus, you became a child of God. Ang kurekara ang proseso na para gamitin ka ng Diyos. For God us to be used, He wants us to become a disciple. Kaya nga, nandito ka upang makipag-aralan, nandito tayo upang makinig, bagamat tao ang nasa iyong harap, ngunit ang Diyos, ang hindi nakikita, ang siyang gumagawa. Kaya we need faith. Ang bagay na hindi mo nakikita, ngunit naniniwala tayo. That's what we call faith. Hindi na tayo napupuhay tulad kanina po, di ba? Inallowed ng Lord na mamatay ang ilaw. And then I remember, you are the light of the world, came down in the darkness. And then I intercede prayer. Lord, I'm looking the true disciple. Mamaya malalaman natin. At meron pong mensahe kanina sa nangyari. Okay. Sisegue lang ako. So tulad ng sabi kanina sa ating pag-aaral, and now we understand we are student of Jesus. We become His followers. Amen? But what God said here, sabi kanyang, sa ating binasa, dito kung ating titingnan, marami ang lumalapit kay Jesus. Ne? Eh po ba, sa nababasa natin sa Biblia, mayroong mga taong naghahabol kay Jesus. Dahil saan si Jesus, nandun sila. Kahit na nakaupo sila, kahit wala silang makain, kahit anong pang makaharapin nila, gusto nila si Jesus. Bakit nga kaya? Bakit nga ba? Alam nila may? Alam nilang magkakaroon sila ng prize or May reward. Yes. Amen. Meron silang pangangailangan. Same.
Amen po ba? Meron silang gustong makuha. Meron silang gustong makamit mula kay Jesus. At nung ito'y kanilang ginawa, dahil nakita nila God performed miracle. Jesus healed sickness. Jesus freed the demons possessed people. Di ba? Ang dami nilang nakita, wow, yan pala si Jesus. Ang dami, libo-libo. Kaya nga di ba, may mga sumunod sa kanya na kahit walang makain nandoon. Pati si Jesus, pinagproblema pa nila si Jesus na makain nila. Sumusunod sila dahil meron silang natikman. Pero ang sabi ng Biblia, talastas ng Diyos ang bawat lumalapit sa Kanya. Alam ng Jesus ang bawat taong lumalapit sa Kanya. Kaya nga, God put trials. That what we studied, second week, the cause of the disciple. Eto na, sabi ni Jesus, okay, palalayain kita, pagagaling kita, pakakainin kita, and now, eto na. This is the cause. Jesus said, take up the cross, Follow me. deny yourself, hate your husband, hate your children, hate everybody, and hate yourself. Hindi natin mahihate ang ating self. We so much love ourselves. Kilay pa lang, love na love mo na siya. Diba? Ako po yun, talagang hindi po pwedeng walang kilay. Ganun ko kamahal ang sarili ko. Diba? We are so much love in ourselves. Kaya kahit sabihin, basta alam ko maganda ako. Diba? So much love in myself. I love myself. Diba? Talagang dinadala natin ang ating sarili sa puno ng kasinungalingan. Diba? And sometimes, but still alive. Diba? So dito makikita natin, ano po yun? Sabi ni Jesus, wow, na-amaze pa si Jesus doon. Sabi ni Jesus, I seek, I search the real worshiper, the real heart of a disciple. Who is the true? Is them coming every Sunday? Lord, I pray. Lord, I invite soul. Mamaya pa pa, Lord, 3 hours ako nag-pray. Yabang, no? Ganun po ako minsan, luminasay, Lord. Totoo po yun. Many things na ating hinaharap sa Diyos. Alam niyo kapatid, wala yan eh. Dahil bago po pa ginawa yan, ginawa na ni Jesus sa lahat. Kaya when you follow Jesus, hindi dapat bigat. But there's a real joy. That's what we call, even though the cost is so high, it's a privilege to us to follow Jesus. Kahit na I will hate myself, I will hate my family, I will hate everything just to follow you. Because why? Why it is privilege? Yun yung topic natin nung last week. We understand that the real joy is in Jesus. The real peace in Jesus. Wala po sa mundo. Diba? Nung time na minahal natin ang pera, we thought na ito ang magbibigay ng kapayapaan. Lord, pag yung man lang ako, payapa na pati pamilya ko, lalong gumulo. Lord, pag ito na pangasawa ko, ako na pinakamasaya, higit sa pinakamagandang babae in this universe. I am beautiful with heart. Pero nung dumating si Prince Charming, walang joy. 1 year lang. Mapalad na pag naka 1 year. Amen po ba? But when Jesus come into your heart, we understand. Una po, hirap tayo. Ayan, lagi akong pinapalo ang paglingkod. Dati ang ating lingkod, sarili natin. One of the command of the Lord in 10 commandments, work in 6 days, give 1 day for me. Buti nga 2 hours lang tayo eh. Pag lumagpas pa, eat! Pasensya
pasensya na kayo minsan na mahaba ang aking preach eh. Malapit na kasi dumating si Lord. Gusto ko nga 4 hours tayo dito eh. So, ituro na sa iyo katotohanan kasi sabi ng Biblia, marami nang lumalabas na pula ang propeta. And God's searching now the true disciple who can stand the truth. Why? Because the truth will set you free. Ang dami mo siguro sa pamilya na talagang bigat. Marami kang pamilya na tinatalian, kasi lahi na namin yan. Kapatid, hindi totoo yan, sabihin ko sa iyo. For God said at the cross, I paid. I took up everything. The sickness, the pain, the suffering, I took up everything. Kaya never claim in yourself that I am just this, ganito lang ako, ganyan ang pamilya. No! Tapos na po yan. Claim the promise of God. But first, you have to be true. Kailangan mo maging tunay, totoo na alagad ni Kristo. How? Sabi po dito, when you say Christian, sabi nga po nung inaral ni Ate Rhea sa atin nung second week, ang Christian words, 2 beses lang itong binanggit sa Bible. Christian, it means we belong to Christ. We bring the name of Jesus. But when we say disciple, we are student, we are follower of Christ. So sabi nga po dito, words disciple in the Bible, ito po inahayag in Old Testament, 253 times. In New Testament, 252 times. The Bible said disciple. Kaya nga gusto ng Diyos maunawaan sa puso mo that you are not just a believer, you are not just a Christian, but you are the true believer. And those who follow Jesus, alam niyo kung ilan ang natira sa libo-libo? Alam niyo kung ilan ang natira? That's how we begin the 12 disciple. Hallelujah! Ang dami, libo-libo. They love Jesus. Pero nakita ni Jesus, hindi si Jesus ang kailangan nila, but what Jesus blessing can give to them. Church, hindi gusto ni Jesus na mas higit ang anumang meron ka kaysa sa Kanya. Kaya nga Jesus said, took up the cross, dalhin mo ang krus. Deny yourself. Hate your family. Hindi po ito yung magalit ka sa asawa mo, sa anak mo. What God telling us, hindi dapat mas higit sila. Amen. Because if we are true follower, di ba yung talagang mga sumusunod, they will pay the cost. Amen po ba? So nakita po natin. So ano po ang ibig sabihin? Sabi nga po sa ating pag-aaral, nung makita ito ni Jesus, naglagay siya ng mga iba't ibang mga trials, hindi para tayo ay kanyang walain, kundi para salain yung totoong puso mo, kapatid, yung real heart. Sabi ng Lord sa ating objective sa araw na ito, that objective, there are 3 objectives here: to differentiate between believer and disciple, to distinguish between true and fake disciple, to understand what it means to be a disciple. So tulad ng ating pag-aaral, from disciple to the cause, naunawaan na natin yung mga cause, kaya hirap tayo minsan sa time ngayon, nag-a-adjust na tayo, amen po ba? And even our strength, po ano? Yung strength natin dati, nauubos lang sa mundo, ngayon naglalaan ka na ng prayer, meron ka na ng pagbabasa ng Bible, and everything we have, it's a cause. But, naunawaan natin, no matter what it costs, it's privilege. Kasi we understand, nung habang nilalakaran mo ito, nagkakaroon ka ng joy inner. Yung, naintindihan niyo ako? O ako lang nakakaintindi sarili ko dito? Intindihan niyo ako ha? Yung, alam mo yung kahit may problema ka, humahayo ka! Parang kanina yung kapatid, umiiyak siya. Kasi kailangan niya naawit sa dyan, kailangan awitan ang Diyos. Pero umiiyak siya. Sabi niya, Pastor, hindi ako umiyak dahil umiyak ako dahil sa kalat! Amen. Hindi niya nakikilala sa sarili niya. Dati, pag umulan, ay naku, sarili ko to, I love myself. Nasa putong siya. Pero ngayon, lakas ng yuking, and kanina talagang, you are the holy God. I will worship you the holy hill. Tama niya eh. Tama niya. That's what we call its privilege. Doon mo
kasi dumaan tayo sa mga pagtatrabaho, nasa bansa tayo mayaman. Amen. Do you feel the joy? The real joy? No. Slight joy, yes. Pero yung joy na despite of trials, you feel it. Na talagang parang nanalo ng Miss Universe. Amen. Kahit wala. Alam mo yun? Yeah. Praise be to God, kapatid, naintindihan mo ko. Okay, yung iba, pag hindi ako naintindihan, paliwanag mo sa kanila. And now, we are now studying who is the true disciple. Sabi nga, napakadali daw po ang it is to become a believer. Madali po ang tayo'y manalig o manampalataya, but to become a disciple is very hard. It's easy to be a called Christian, sabi nga pong ganoon, but it's hard to live as a true disciple of Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Di ba? Madali lang, amen, amen. And then, okay, give me time. Oo. Amen. Dumarating tayo lahat doon. Sabi dito, all disciples are believers. Yes. Nag-uumpisa sila sa pananalig. But, not all believers are disciples. Amen. Ang kaligtasan ay libre. At wala kang binayad dito, kapatid. Jesus paid it all at the cross. Amen. Kaya, yung pagmamalaki natin sa ating kaligtasan, na ikaw ay pinatawad, lilinis, isa ng karapat-dapat, ikaw ay righteous in the eyes of God, dapat you are the one who will understand your neighbor. Their weaknesses, dapat naiintindihan mo. Hindi ka nagagalit, ano ba yan, ang sama-sama nila? Ano ba yan, maraming asawa? Ano ba yan? Hindi dapat ganoon. Lord, forgive them. Lord, give them chance. Lord, open their eyes. You're the one kneeling your toes, praying for them. That you are the one. Because Jesus saves you. He saved you. Wala tayong binayad. Regalo mo itong natanggap. But, sabi dito, salvation is free and Jesus paid, but discipleship is costly. Dito na po yun. Dito na po yun. It will cost you everything. If you desire to be His disciple, you'll be the one paying the price, not your neighbor. Hindi mo pwedeng pasanin ang krus ng asawa mo. Hindi mo pwedeng pasanin ang krus ng iyong magulang. Each one of us taking up the cross. Amen po ba? Kaya hindi lang ikaw ang dumaranas ng ganyang paghihirap, kapatid. And why I encourage? Because I've been there. You've been there. Each one of us, lahat tayo merong mga daladalahin. Amen po ba? So, kaya nga ang nangyari, many believers come to Jesus. Sabi doon sa ating maraming nakarinig nito at naniwala sa Kanya. Pero ano ang sabi? Sa 31, sinabi ni Jesus, mga Hudyong lumapit sa Kanya at naniwala, ito na, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. When Jesus said, talk of the cross, ay ito na, ang dami nang nag-back-outan. Naalala niyo yung binatang mayaman? Lord, ano po ang gagawin ko para maligtas? Okay, ito, I've done this, I've done this, I've done this, I've done this, I've done this. Sabi ng Lord, isa na lang. At ito yung pinakamahirap sa Kanya. Kasi naging Diyos niya to eh. Kaya, ano man ang meron sa puso natin na mas higit sa Diyos, hindi tayo maaaring maging karapat-dapat na tawagin alagad. Because a true disciple, they are ready to take off their self. At si Jesus ang ilalagay niya. Kaya pag sinabi ni Jesus, forgive your neighbors, how can I forgive them, Lord? And Jesus will say also, and how can I forgive you too? It's so hard. When Jesus told, pag sinampal ka sa kanan, anong gagawin natin? The nature? Sinampal ka, tumakbo ka. Mapapakyaw talaga kita. Pero ang utos ng Diyos, a true disciple, pag sinampal ka sa kanan, iharap mo pa ang kaliwa. Pag hindi pa nakontento, ibalik mo uli sa kanan. Hanggang mapagod siya. Ang sakit nun. That is so hard. Kaya nga sabi, to become a believer is so easy. But to become a disciple, but of course not literal, God will do it for you. Hindi po ganun eh. Yung emotion, yung pride. Pag pride na ang natapakan, ay talaga naman. Huparin mo na lahat, wag lang yung pride. Ito na lang meron tayo eh. The pride what we have.
Ito yung flag kasi natin. Kaya the real banner is Jesus. Not the religion, not the name of church, but the name of Jesus. Amen po ba? Kaya nga, it's easy, but it's hard to become a disciple. Sabi nga po dito, since becoming a disciple is the greatest achievement. Wow! Ito pala yung pinakadakilang makakamit mo, kapatid. Akala ko yung maging kasi pangarap ko maging lawyer, sa totoo lang. No? Oo. Nilaw nga ako ni Lord. Oo. Lawyer ang pangarap ko. Akala ko yun na yung pag nakamit ko, I achieved the greatest one. Pero God said the greatest achievement is to become a disciple. To become a disciple, you should be like Jesus. You should be servant like Him. Amen. Kaya nung utusan ka ng kapatid mo, sino ba para utusan ako? Amen po ba? Amen. Kaya dito lahat pantay-pantay tayo. Kahit attorney kang pumasok dito, kung mas nakakataas to sa'yo, spiritually, you have to obey. That's the meaning of disciple. We become a servant like Jesus. Paano niya ito in-illustrate? Hinugasan lang naman yung paa ng 12 disciple. Master. But He showed the example. Tayo nga, di ba? Kaya nga tayo tinuturuan ng Diyos na maging servant like Jesus. But it's not easy. Kasi ang gusto nilang paglingkuran, yung gusto mo. How about sa mga taong ayaw mo? Amen po ba? So dito makita natin, ang sabi po dito, kung nais po natin na magkaroon ng achievement, the greatest achievement, sabi nga, maari po nating maangkin o makamit na tayo maging mananampalataya kay Jesus. But we also have to decide to become a true disciple. So dito, nagtanong po sa atin, are you a believer only or a true disciple? So hindi pa rin natin masasagot ngayon. If you say you are a disciple, una, kailangan mong ma-distinguish yung fake at totoo. So, paano natin i-distinguish? Ano yung pagkakaiba? The mark between the true and fake disciples. Sabi nga, some may say they are disciple, that they become disciple for a while. Saglit lang, naalala niyo yung tatlong binhi? They receive the words, but then the three seeds, yung tatlong binhi, isa lang ang nanatili. Yung nahasik sa matabang lupa. But yung nahasik sa tabi ng daan, sa bato, at sa dawagan, sila yung hindi tumuloy. Kasi mahirap nga naman. Amen po ba? So sabi dito, paano natin ito ma-distinguish? Una, basahin natin. Una, paano mo ito malalaman? Kanina, ang gagaling natin sa mga branded. Okay, spiritual naman tayo. A true disciple, ano sabi? Stands when the going gets tough. Nakatayo pa rin, parang kanina. Di ba? Amen. God allow, para mahayag ka kung sino ka talaga. Amen. Dumilim ka, sabi pa nila, I will worship you who you are. Ano ba? Who you are. I will worship who you are. Tingnan mo, hindi ako ang worshiper, sila. Sabi nila, Lord, pupurihin ka namin kung sino ka. Pupurihin ka namin sa matayog mong luklukan sa trono. Hindi sila natingnan. They can stand. Amen. Kaya kapatid, pag lalagyan ka ng Diyos ng sitwasyon, ihahayag ka kung ikaw ay totoo. Hindi. What is the faith? The faith disciple runs. When the going gets tough, tumatakbo silang palayo. Hindi. Kahit ikaw, ano bang kakaharapin mo, I will stand because God will fight for me. That is the real, the truth one. Pangalawa, ano po ang sabi ang ating pagkakalaman na pagkakaiba? A true disciple is Fearless. walang takot even though in tough times. Amen. Hindi yan takot dahil kasama niya si Obama. No! Kahit sino pa, like the Christian na pinugutan ng ISIS. Wow! Habang pinupugutan sila, yung mata nila, nakikita nila ang heaven. Totoo po yun. Si Esteban, nakilala niyo, sino nakakilala
nakakilala kay Esteban, anong nangyari sa kanya? Binato siya. Pero habang binabato siya, sabi niya, nagpupuri siya sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Anong nakita niya? Nakita niya ang Panginoong Jesus. Amen. Kaya kapatid, in your tough time, sa panahon ng difficult time mo, that is the time that God will open your eyes. Mm. Kaya, minsan how can they endure the pain? Paano nila ito na napapanatili? Because their eyes is not longer in this world. They see the heavenly realms. Nakikita nila yung katotohanan. Kaya, when the difficult in tough times, anong sabi? Hindi sila natatakot. Kahit si ISIS pa yan. Kung sabihin ko sa'yo, yung katabi mong asawa ng ISIS. Diba? Susubukan tayo ng Lord para makita kung talagang totoo kang alagad ni Kristo. And the fake one, they are only fearless only in good times. Pag okay ang daan, ay, walang takot yan. Pag pan ang sasakyan ko, hindi ako matatakot uuwi. Pag Cebu Pacific, no way! Amen. Nahihiya ako minsan sa sarili ko dahil nangyari din yun. And God revealed in me, anong meron sa Cebu at sa Pan na wala ako doon? Amen. I am the same God will save the Pan and Cebu. Amen. Sabi ko, I will choose Cebu. Muray. But I will never fear because I have my God. Amen. Dapat ganun. Change na mura. Diba? Umuna ng yelo. Hindi ako matatakot. Lord, kasi yung gulong ko malaki. Lord, ang liit ng car ko. Naninilig ka. Lord. Yes, natural po yun. Ipapadama naman Hindi naman yung talagang, hindi na tayo natatakot. Ganun. Hindi, no? Matadama mo, pero yung puso mo, pala pa. Amen. Alam mo yun, pero sumusunod ka. Amen. Amen. Hindi, ang tapang-tapang, pero wala naman. Malalaman mo yun. Hatapang-hata. Diba? Pag okay ang buhay niya, walang takot yan. Pero pag hindi okay ang buhay niya, takot na takot. Takot matanggal sa trabaho. Kaya sinabi ng Diyos, bigay ko sa akin 2 araw. Ngayon, isa't kalahati na lang. Sabi ko, Lord, ano muna? Dahil I need. Break. Nung sinabi, sabi ko, Lord, paano yung pamilya ko? Paano yung pangangailangan ko? Sabi ng Lord, are you a real or a fake one? The fake one, they have only fear, only in good times. Sabi ng Lord, anak, I am the one who giving your life. Amen. I am the one supply the needs of your family. Gusto ko lang mahayag kung sino ka. Wait patiently. Pangatlo, how to distinguish a true disciple is contented and satisfied even in lack. Amen. Ano ibig sabihin nun? Kahit mawala. Branded o hindi? I feel like a branded. Amen. Because I'm a brand new. Sabi nga nila, nasa pagdadala yan. Amen. Branded nga, hindi naman marunong magdala. Wala rin. Diba? Ganun yun Pinapalakas ko lang loob nyo. But the real, kaya malakas ang loob mo, because Jesus is in you. Amen. Wala nang ibang hihigit pa. Even kapag naglakad ang mga Kristiyano, talagang wow, pang Miss Universe yan. Hindi yung, sis, ano ng buhay mo dyan? Hindi! Dapat the real one, even in the lack moment, kahit wala ka, you feel you have everything. Yun ang sinabi ni Pablo natutunan ko na. Maghikahos, mayaman, meron o wala. Amen. Walang saysay kung wala si Kristo sa buhay ko. Amen. Totoo yun. Amen. Alam nyo, when I started work, I earned 30 kalapad, 20 kalapad, 17 kalapad. Nasanay ako dun. And then when God called me, 5 lapad, 3 lapad, 1 lapad. Nasanay ka na doon. Sabi ko, Lord, sugoy ito na to, Lord. Sabi ko sa kanya, totoo, nung naranasan ko yung 1 lapad, nung ma-receive ko, tuwang-tuwa ako, nagtrabaho ako nun sa yung patahian, basta something textile siya. Then, excited ako sa sahod ko. Mula ako sa sa Pukoy Buhing. Dinala ako ng doon. Pag-receive
Kaya I understand the contentment, but I have to pay the cost. Amen. But it's my privilege. But the fake one will only be content if he is having these wants. Naalala ko may isang kapatiran nagpatutusi sa akin. Sabi niya, Pastora, naalala ko dati, I pray to God, Lord, wala ka sa Japan nun, Lord, bigyan mo na ako ng 10,000. Masaya na ako. Binigyan sa na, Lord. Lord, nagdagan mo, 15,000. Nandito na sa Japan. Nasabi niya lang yung contentment nung dumating si Jesus. At nung dumating si Jesus, nawala lahat. But she feel that she really have everything. Totoo. May isang negosyo niya, nadaya siya. Sabi ko, yun dahil sa ano? Sa kanya. But alam mo sabi niya, but you know what? Ngayon ako nakadama ng contentment. Totoo po yun. Ilalabas ng Lord kung sino talaga tayo. And that is the tough times. Kaya alam mo, minsan iingit tayo sa ating mga kasama eh. Ako yung namin yung neighbor, I cry a lot to God. Everything in my life. Naiingit ako sa inyo. And I'm sure pagdating nyo, pag lumalim kayo, maiingit na kayo sa akin. You understand me? Oo, totoo yun. Kasi nung una din, yung nanay ko spiritual, totoo yun. Ano, I understand her. Hindi natin muna hanggat wala tayo sa sapatos ng tao. Amen. But ito lang ang sasabi ko sa inyo. Meron ka wala, but you have Jesus, you have everything. Amen. Eh, huwag tayong padayan eh. Huwag tayong padaya. Huwag tayong padaya. May mansion ka na, may extra ka na, kung ano pang sasakyan natin. No. Hindi po yun. At pang-apat, ano po, paano natin ma-distinguish? A true disciple, see Lord's rebuke and discipline as a way of greatness. Ano ibig sabihin nun? Nakikita ng mga tunay na alagad ni Kristo, yung pagsaway at pagdisiplina ay isang paraan ng Diyos na dakila sa buhay niya. Amen. Dapat ganun ka. Hindi yung, sino to? Sinasaway ako. Ikaw nga, hindi mabago-bago ang buhay. Diba? Pag word of God yung sinabi niya, accept. Pero kung word niya yun, well, I think, sandali lang. But if God's word, He said, binasa mo, binigay niya. Minsan may ganun tayo eh. Ako ganun po. Dati nung baby ako, pag batuhin ako, word of God eh. Sabi ko rin ang sakit. And God said, a true disciple, masasabi mong ito po ang dakilang paraan ng Diyos para tayo disiplinahin, para tayo kanyang turuan. But the fake one, ano ang pananaw nila doon? Ang rebuke and discipline is a way to quit. Wow. Kaya wala po ditong iwanan. No quitting her. Pag mag-quit ka, luhod kami. Lord, babalikin mo siya. Ganon. Because we love you. Because we love each other. Kahit ang pangit na ugali mo, I love you. Sobra ka. Ang sakit-sakit na, pero I love you. Diba? Never quit. Kasi baka hindi mo alam kaya sa nilagay ng Diyos sa'yo, parang hubugin ka lang. Amen. Wala kang pasensya, o lagyan ka ng taong napaka-sobra. Mabait. Diba? That's not a quit. The real one, that's the way greatness of God. Diba? Don't give up. Talaga naman. Push lang ang push. Panglima po, a true disciple Set his heart. set his heart on the things of God. Yung puso niya nakaluklok doon sa mga bagay sa langit. Oh, diba? Dati po, alam mo, sabi ko sa inyo eh. When I hold my cellphone, I feel like I am a high phone. A high phone, not an iPhone. A high phone. Mataas. High na high ako sa phone ko. Kasi pag dumadating ang bill, umiiyak kayo, tumatawa ako. Sorry kayo. Sa inyo, lapad-lapad. Sa akin, 3,000, 2,000. But hindi ko kayo inaano doon. What do I mean? Your heart. Your heart. No? Nandoon na sa mga bagay sa langit. If you can have an iPhone and you can pay, then Lord. have it. Enjoy it. Praise God. Praise His name.
Hindi lang po ang mga makamundo ang may karapatan, mas lalo kang may karapatan. But I'm not saying wala akong karapatan. That is my heart. Amen po ba? Amen. The true one, the real one, is their heart is in the things on heaven. But the fake one, ano ang sabi? Set his heart And things. on things of this world. Kaya sabi ng Biblia, kung nasaan ang puso, nandun ka rin. Kaya nga, dahil ang puso mo ay nasa langit, kaya ka nandito. Amen. Pag wala ka minsan dito, ay hindi ako sasagot nun. Nasa Ang Biblia. Only God knows, no? We can judge each one of us here. Amen. We are here to encourage, manatili ka para maging liwanag sa iyong katabi. Kaya hawakan mo yung katabi mo. Kapatid, you are the true one. I will never give up on you, no matter what it costs. Yes, amen? So now, we understand, na-distinguish mo na ba, kapatid? Did you write? Did you write? Amen. Or left? Right. Nasulat nyo? Hindi nyo, okay. Inano na sa puso nyo. And now, we understand that, yun pala ang fake and real. What are the characteristics? Ano ang katangian? Gusto nyo malaman ang katangian? Okay. Ang katangian ng tunay na disipulo o alagad, a true disciple continue. Ayan. Eto na. Eto na. Cha, 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 cha. Lord, dito na ako. Okay. Cha, cha, cha. Dapat paharap. Hindi pa ganon. Si Reyna lang yung gumagano sumasayaw. But her spiritual is cha, 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 diretso. Dapat ganoon. Ang spiritual na pagsayaw, diretso kapatid. Continue. Kaya why God want you to continue na makipag-aralan? Kasi po, serye po tayo. Sino mahilig sa nobela dito? Teleserye. Ako lang nakataas ang kamay. Diba? Talagang, naiinis ka! Ay, di pa. Pero pag Sabado Linggo, ang tagal ng Lunes. Ganun ka ba sa Word of God? Pastora, overtime ka na. Pero pag serye, Sabado pa, Linggo pa, tagal-tagal, mamamatay na si Angelo. Pangako sa'yo yun. Kasama mo na ako. But, kaya nga nahahayag tayo eh. Sabi nila, anak, excited ka. But, continue kang nanonood. Talagang walang paltas. Ganun ka rin ba pagdating sa Word of God? Why God want us to continue? Patuloy na susunod sa turo niya. Verse 31, to the Jews who had believed in Him, not just believers, Jesus said, if you hold my teaching, you are really my disciples. Jesus is telling those who believe in Him that they should have continue in His teaching. In His teaching. Hindi sa turo ng pastor o ng mga nagtuturo sa inyo. Kaya nga, tinuturuan ng bawat isa that you should have personally encounter to Jesus Christ. Huwag kang dumipende lang sa tuturo sa iyo. Dahil sabi ng Biblia, marami po ang bulaang propeta at sila'y nagmumula sa inyo. Now, if you are a true disciple, they cannot do that to you. If you continue learning, studying His Word. How? Sabi dito, if you are to continue the characteristics, sabi ganoon dito, sabi po dito, the word continue means, anong ibig sabihin? To hold on to Jesus' teaching. Naalala nyo ang turo ni Jesus sa Acts 2:42? Nanatili sila sa turo ni Jesus nung sila'y nagpira-piraso ng tinapay at uminom ng saro. Ano ang paniniwala doon? Ano paniniwala sa banal na hapunan? Na hold on tayo dun sa tinuturo ni Jesus, and Jesus show it to us. Para paniwalaan si Jesus ay namatay at muli siyang babalik para ikaw ay kanyang tubusin. Hanggang ngayon, hindi pa po siya nagbabanal ng hapunan para ikaw ay kanyang makasama. That is the holy teaching means continue. So paano mo malalaman yung proseso na ikaw ay magtatagumpay sa iyong dinaranas na pagsubok ngayon kung hindi ka magpapatuloy? Like this ating topic. The first topic, disciple. The second is the cause of disciple. The third is the privilege, and now the truth. And what is the fifth? Kung wala ka,
kung halimbawa there's a reason and very reasonable as to your neighbor. Hindi po yun hinder sa, ay wala akong nilinggo, hindi ko alam. No, as if, ano na pag-aaralan nyo? That is the true disciple. Hindi siya papayag na mayroon siyang makaligtaan. Di ba na ng estudyante? Pag naka-absent siya, uy, assignment, uy, ano pinag-aralan nyo? Kasi mawawala siya. Hindi siya ka-graduate. Pag meron siyang malapse, ganun din tayo. Continue. Hold on. Sabi ganoon ng ibig sabihin, to hold on to Jesus' teaching. Hindi turo ng mundo, turo ni Jesus. Amen po ba? Pangalawa, ano ang sabi? To abide in Jesus' teaching. Ano ibig sabihin? John 15:7. Kung nananatili kayo sa akin at ang salita ko ay nananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong maibigan. Abide. Dapat yung salita ng Lord ang nananatili sa atin. Yun yung ating nilalakaran. Amen po ba? Dapat yun yung ating sinusundan. Kaya nga, para hindi ka madaya, kailangan klaro. Alam mo rin, nagsusulat ka kung ano yung sinasabi ng pastor. At pag uwi mo sa bahay, you are like a Berean, sinisik mo ito. Tama ba yung sinabi niya? Ay, medyo meron siya kiniba doon Ayun. Kaya dapat meron kayo to abide, to remain faithful in Jesus' teaching. To remain faithful, sila po yung namunga. Sabi gano'n sa John 15:8, when you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. So malalaman mo ang isang taong nanatili kay Jesus, makikita mo ang bunga sa buhay niya. Ano yung bunga? Hindi material na bunga. Spiritual na bunga ang tinutukoy ng Diyos. Amen po ba? Remain faithful. No matter what, you are a true disciple. Kahit may circumstance, kahit bumagyo ng ihalo, because you are a true, you will remain in His teaching. Lord, sinabi mo, iingatan mo ko, your divine protection is in me. Your angels with me. Diba? You remain faithful in His teaching. Hindi ka sinabi ng forecast. Hindi lalabas dahil ganito. What is the word of God? Remain faithful in God's word. Amen po ba? What means characteristic? A true disciple continue. Pang-apat, to live by Jesus' teaching. Santiago or James 1:22. Ano ang sabi diyan sa James 1:22? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi ninyo isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Napakaliwanag na sinabi ni James. We have to mamuhay sa salita ng Diyos. Ano po ang ating pamumuhay ngayon? Are we living in God's teaching or are we living in world's teaching? We have to see. Amen po ba? Bakit? Ano ang sabi ng Lord sa 1 Timothy 3:9? Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya. Ipinapahayag nila at walang dapat ikahiya. Pag continue ka, yung karakteristik niya, hindi yan mahihiya. Ipapamuhay niya iyan. Ito i-stand niya sa harap ng asawa, sa trabaho. Minsan pinagtatawanan tayo ng tao. We are living. We are continuing. Because that is one of the characteristics. Amen? So what are the characteristics? The one who continue. The Word of God. Yung nagpapatuloy po. Amen po ba? At yung pangalawang karakteristik po, sabi dito, a true disciple know the truth. Kung tatanungin kita kapatid, pagka ikaw ay nawala, saan ka pupunta? If we know the truth, buo ang puso mo. I will go back to my Father. Why? Because Jesus is the way, the truth, and the life. And Jesus is in me. Kaya nga, if you know the truth, that is one of the characteristics. Hindi ka maililigaw ng kahit sino. Jesus said, continuing in Jesus' teaching, magdadala ito sa iyo sa katotohanan. Saka mo lang pala malalaman yung totoo. Di ba minsan may nangyayari sa buhay mo na hindi mo naiintindihan? Bakit ganito? Bakit parang ang gulo-gulo? Bakit parang yung gusto ko hindi mo binibigay? And you know the truth? Continue. Magpatuloy ka at ihahayag sa iyo ng Diyos. Continue.
continue. Why? Sabi dito, hindi daw imposible na marinig ng mga totoong alagad ni Kristo kung ano ang katotohanan at kanilang ito'y mauunawaan. Bakit? What John 14:26 said? Ang Espiritu ng katotohanan ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Ito ang magtuturo sa iyo. Ito ang maghahayag sa iyo kung ano ang katotohanan. Kaya hindi tayo madadaya. Hindi po mahirap na malalaman mo, ito bang tinuturo nito totoo? Because you have the Spirit of God. Alam niyo kung bakit kailangan? Ano ang sabi ng 1 Timothy 4:1-2? Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu. Sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susundin nila ang magdarayang Espiritu at ang mga aral ng dyablo. Dahil sa panlilin lang ng mga sinungaling, ang mga budhi may tatak ng pagiging alipin ni Satanas. Kaya nga po, yung gusto ng tao yung marinig lang. Ayaw niyang siya'y na-rebuke, ayaw niyang siya'y na-discipline. Hindi po. Kasi nandito pa tayo sa flesh. Kaya normal talaga na dinidisiplina tayo ng Diyos. Normal po na tayo nire-rebuke ng salita ng Diyos. Amen po. If we know the truth, meron pong proseso. At yun po yung why? Kaya nga iba, napakarami ng mga nagtuturo ngayon. Pag si Kristo nasa buhay mo, ikaw ay paglalabanin, ikaw ay pagpapalain, ikaw ay pagkakaligin, ikaw ay palalayain sa masasamang espiritu. Yes, it's true. But, pay the cost. Pag ito na sinabi, kaya ayaw nilang ihayag eh. Matatamis lang. Iaangat ka ng Diyos. Pag-aangatin ka ng Diyos. Pag-angat mo, dapat mababa ka. Pay the cost. Know the truth. Maliwanag ang sabi ng Diyos. Kaya mga kapatid, maraming naililigaw. Kaya ano ang sabi ng Diyos? Pag ito alam mo ang katotohanan, one of the characteristic, hindi ka na matutulad sa bata, sabi ng Efeso. Nadadala sila ng mga maling aral. Sunod-sunod lang. Pag sinabi ng ganito, doon sila. O pag sinabi, baptize ka, baptize na rin kahit nakasampung baptize na. Hindi sabi ng Biblia eh. Amen po ba? Hindi sabi ng Bible. Hindi ka basta sunod-sunod lang. Ang pagsagot ng ayon sa katotohanan ay hindi ka bastusan. Ito'y magdadala sa iyo. But make it, sabi ng Bible, gagawin mo ito sa diwa ng pag-ibig. If your pastor, nagkamali kapatid, and you know the truth, huwag kang matakot. Pastora, sandali lang. But make it in a nice way. Pastora, sabi ng Bible ganito. Kasi kapatid, ito sabi ng Bible. Kaya kung sunod-sunuran tayo tulad ng bata, now, we are not the true disciple. Kaya gusto ng Diyos na maging totoo ang mga sumusunod sa Kanya. Bakit? Sapagkat mangangalap ang mga pulaang propeta. At kung tayo dito, iilan tayo, hindi natin alam ang katotohanan, tayo nga ay madadala sa mali. Are you still there? Amen. Amen po ba? Hindi na ako magtatagal at bibilisan ko na lang po ito. And then, ang sabi dito sa katotohanan, paano madidistinguish ng isang tunay na mananampalataya o disipulo o alagad ni Kristo? Sabi ng John 10:3-4, pinakikinggan at nakikilala nila ang tinig ng Diyos. They know the voice of God. Do you hear the voice of God? Amen. Kaya pag meron kang mga plano sa buhay mo, hear the voice of God. Not the voice of you. Lord, is this your really plan? Kasi po, baka maligaw tayo. Baka ma-compromise tayo. So what are the characteristics? They know the truth. They know the word. They understand. Kilala nila ang tinig ng Diyos. How you know? By the word of God. Dapat may kang kino-quote. No? Kino-quote. Pangalawa, John 10:5, they don't follow, but run away. Hindi sila sumusunod pag stranger's voice. Pagka isang dali, iba tong sinasabi nito. Hindi ka lalapit sa kanya. Ang sabi ng John 10:5, bagkus patakbusin ang lalayo. Kaya katakatakan ang mga Kristiyano na sinasabi, nandun pa rin sa buhay ng mundo. Kaya di ba minsan, ano yun? They may not yet a disciple. They don't follow. Kaya po tayo po, hindi tayo sumusunod. At yung pangatlo, Efeso 4:20, pakisulat niyo po, pakiano na lang ninyo kasi wala na akong time po ha. Ang sabi dito, the one who know the truth, iniiwan nila at hinuhubad ang dating pamumuhay.
Yes, kaya minsan, pwede pa ba yun? Amen. Paano nangyari? Kaya minsan sumasak, paano nangyari yun? Lagi sinasabi, I am not the one who will explain but the Word of God. Amen. Kasi I will not judge everybody. But the Word of God said this. Kaya nga talaga tinuturuan tayo, sis, no? Maging man ako. I am also a disciple of God. Na ibig sabihin, nagpapaturo din ako. Kaya I always said to everyone here, sis, kahit pastora mo ako, I am willingly open my heart na nagpapaturo. Kung meron kayong bagay na hindi nakita sa akin na hindi maganda, then sabihin mo sa akin. Because I am a disciple of Christ. At ginagamit ka niya sa akin para turuan ako, para iwan ko, hubarin ko ang dating pamumuhay. Amen po ba? Amen. So now, the last po natin, dahil wala na akong time, the last is, the true disciple is set free. Amen. The truth will set you free. Kaya nga, napakahalaga na alam mo. Kaya nga tayo ngayon, hindi na tayo yung alipin ng mga kasinungalingan. Hindi ba sis, ito yung katotohanan? Sis, di ba ito yung dapat lakaran? Why? Hindi kita kapatid pinahihirapan. Bagamat alam kong mahirap lumakad sa katotohanan. Pero walang ibang paraan. Kundi ito lang. Kasi gusto kong lumaya ka. Lumaya sa galit, lumaya sa sama ng loob, lumaya sa mga bisyo, lumaya sa mga lahat po na ginawa ni Satanas. No other way but Jesus. No Jesus. Alamin mo kung sino si Jesus sa buhay mo. Alamin mo who Jesus really is in your life. If you know the truth and then you life set free. But that setting free, you set freedom from eternal condemnation. At ang sabi is, you are set free means you are made free, na sinasabi, yung kalayaan ay huwag din natin gamitin na kung saan ay malaya ang sundin ang mga pita ng laman, kundi tayo ay maglingkod sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Diba? Minsan pag nasasaway tayo, sis, ganito, malaya naman ako ah. No, what God said is, you are free now to sing, you are free now to preach, to evangelize. What kind of free? You have joy. You are free from sin. Pinalaya ka ni Jesus, ano na natili pa rin sa sin? No. Hindi po yung ganung freedom. If you know the truth, you never ever longer in yourself anymore. That is the true disciple. And church, tulad ng sabi ni Jesus, basahin niyo po yung John 6 sa bahay. John chapter 6, buong John chapter 6. Basahin niyo po yan. Yun yung kwento na ang daming sumunod kay Jesus. Nakakain, napagaling, napalaya sila sa masamang espiritu. And then, when God tell the cause, hindi naging privilege sa kanila. At ang natira ilan? 12. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi ko kailangan ang quantity. I need the quality. Bakit? Ikaw ang tatagal. Ikaw ang mananatili. Ikaw ang magpapalaya. Ikaw ang magdadala ng maraming lupa. Are you a fake one? Are you a true disciple? Distinguish. Tingnan mo kung ano yung characteristic na meron ka. Jesus will not encourage you if you quit becoming a disciple because it is costly. Hindi po yun ang ini-encourage ko sa inyo. Ang hinahayag ko sa inyo ngayon, tulad ni Pablo, hindi maikukumpara ang kaluwalhati ang mapapa sa iyo kaysa anumang pagtitiis na dinaranas ko. Sapagkat sa langit, wala ng luha, wala ng kamatayan, wala ng karamdaman, everything is well. Kapatid, sabi ng Lord, if you set yourself to become a true disciple, Jesus promised that you will receive your reward surely.
dito pa lang sa langit, meron ka ng gantimpala sa lupa. Maaring wala ka pa sa langit. Maaring dumaranas ka ng iba't ibang pagsubok. Inalaw yan lang ng Lord para mahayag kung sino ka talaga. Like the gold, dinadaan sa apoy. Church, alam kong ang bawat isa sa atin dito, nandoon yung, pastora, parang ang hirap. Even I. But the one thing I assure you, when you receive Jesus in your life, no matter what it costs, they can never take away anymore in your heart God, I know righteous word. if you are a true disciple. Huwag kang pumanhid. Remain, abide, live in this world. Distinguish, Offer authority kang basa. obey, receive the characteristic. You know the truth, know it, continue, and set yourself free, and live in Jesus. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Handugan po natin ng pag-aawit ang ating Diyos. At sa ating pong pag-aawitan, hayaan mong maunawaan at ipaunawa sa iyo ng banal na Espiritu yung itinuro niya sa iyo ngayon. I believe na ang bawat isa sa atin na narito ay nais ng Diyos at tunay ng ikaw ay totoo. Sapagkat tulad ng sinabi ni Jesus, nakikilala niya sa pamaraan ng mga iba't ibang pagsubok na hahayag kung ano tayo sa harapan ng Diyos. And now, let's pray. Ipanalangin po natin at awitan. Sa pag-aawitan, hayaan mong isip ng Diyos sa puso mo ang katotohanan. At pag nahayag ito, isa lang ang susi. Repent. Humble yourself in the eyes of God. Yes, Lord. Hallelujah. Guide us, Holy Spirit. Yes, all because of you, dahil sa iyo, Diyos, maawi
kita na lumuhod sa harap ng Diyos. I encourage everyone to kneel down. Magpakumbaba tayo sa ating Diyos. He is the righteous God here. He is the Holy One. Yes, Lord, as we kneel down sa aming magpapakumbaba, Ama, una sa lahat, humihingi kami ng sawat, Panginoong Jesus, na ilang beses ka namin dininay at pinili namin ang aming sarili. Ilang beses kaming nagbigay-bilihan at nagbulag-bulagan sa katotohanan. Nang dahil po doon, patuloy kaming tinalian ng kaaway. Nananatili ang galit, nananatili ang kasinungalingan, nananatili ang paggawa ng kasamaan. Hinihingi po namin ito ng tawad, Ama, sapagkat hindi ito ang nais mo makita sa bawat isa. Tinuro ni Jesus kung paano ang maging alagad. Dahil siya naging tapat, sumunod sa iyo hanggang sa krus ng Kalbaryo. Yes, Lord. He paid the cost high, O Lord. Ibinayad niya ang kanyang sarili para maligtas kami. And this is now our chance, O God. Give us the chance, O Lord, to give back the highest honor and glory in your name. Yes, Lord. Lord, alam kong nasasaliksik mo ang puso ng bawat isang narito. Wala akong ibang tanging dalangin, Ama. Hinihiling ko bilang itinalaga mong pastol. Inalaga mo ang buhay nila sa katotohanan. Amen. Huwag mong hayaang matago sa kanila ang katotohanan, banal na Espiritu. Sapagkat hindi ako habang buhay makakasama nila. Ngunit ikaw, banal na Espiritu, ikaw ang lagi nilang kasama. Ihayag mo sa kanilang mga mata, ipakita mo. Iparinig mo sa kanilang tenga ang katotohanan. At bigyan mo ng lakas ang bawat isang sunod. To live, to abide, O Lord, in your words. Huwag mong hayaang kami ay mananampalataya lamang. But Lord God, allow us to become a disciple. But not just a disciple, but a true one. Ang totoo na sa iyo'y lumalapit, Ama. Hinihiling ko sa oras na ito. Himuin mo ang bawat puso ng bawat isa, Ama. Ipanatili mo sila sa iglesyang ito. Ipanatili mo ang buhay nila sa iyong harapan. Mabuhay sila ayon sa katotohanan. Huwag mong hayaan na madaya o malinlang ang sino man sa bawat isa. Manapay sila magsasalita sa katotohanan. Kaya hayaan mo, O Diyos, na sa pamamagitan ng anumang pagsubok ay tunay ng malagpasan ng iyong mga anak na narito. Tulungan kami, O Diyos, lalo na sa mga huling panahon ito. Napakadami ng mga bagay na ginagawa ni Satanas upang hadlangan kami. Ngunit, O God, we believe na ang sabi mo, to those who remain in you, God, the one will receive the reward in heaven, Father. Kaya tinatatakan ko ang bawat isa ng dugo ng Panginoon Hesus. Hindi ko itinutulong kay Satanas na sino man sa bawat isa dito, Ama, ay makuha niya, kundi magpanatili at mananatili at magpatuloy na mag-aral sa iyong salita. Gamitin mo ang bawat isa, O God, na para kami ay maging kanyang guidance, Panginoon. Let the shine of the light, O Lord of Jesus, mahayag sa amin. Hindi nawa kami ang maging pintuan para ikatitisod ng aming kapwa. But now, give us that chance na maging pintuan kami ng blessing sa church na ito, Ama. Na sino mang dadalhin mong tupa ay amin ng mapangalagaan, O Diyos. Lord, patuloy ko pong itinataas sa iyo ang buhay ng bawat isa. Patuloy mong itala ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Huwag mong itulot, O God, sa pangalan ni Kristo Jesus na sila ay ma-deceive at madaya because they will become a true one, a true disciple of Jesus Christ. Father in heaven, we give back glory and honor in your name. And this is all our prayers, O God. We thank you for the truth because the truth set us free. Amen. And the truth is Jesus Christ. Amen. He is the way, the truth,
life. Jesus, once again, I open my heart and please live in me. Stay in me. Be with me, O Lord. May you be my Lord and my Savior forever in my life. Ito po ang muli naming pakikipagtipan sa iyo bilang mga tunay mong alagad na iyong gamitin na mananatili na hindi ikahihiya ang katotohanan. Salamat o Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito po aming samot dalangin ang bawat mga anak ng Diyos, totoong alagad ni Kristo, the true disciple, will say Amen and Amen. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Si ano Nathan? Amen. Dahil po para spiritual. Atin naman po pagbalikan ng pagpapala ang ating Diyos. Amen. Po, pagbuhay ko ni Sister Lynn. Amen. Ang napili ko pong verse sa atin ngayon ay 2 Corinto 9:6. Good morning. Tulog pa. Pahingi ng board. Wala mga pagkain. 2 Corinto 9:6. Yumi nag-uwi. Ano nga yun? 2 Corinto 9:6. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Amen. Maghasik na marami. Hindi maghasik ng marami. Mayroong ballpen. Amen. Ang pagkaano ko naman is, very dito give and make it a habit being a generous, especially para sa ating Panginoon. Amen. God wants us a willing heart to give na walang pag-alinlangan. Lagi natin tandaan na ang maibibigay natin ngayon ay ang gabong ng daliri ng ating Panginoon ay walang-wala sa kaya niyang ibigay para sa atin. Dahil siya ang nagmamahal ng lahat kung anong meron tayo ngayon. Amen. Sa atin, kapag nagbigay tayo, naisip natin na tayo yung nawalan, but that's not true. Dahil kapag tayo ay nagbigay, pabalik sa atin ang sobra-sobra yun. Higit pa sa naibigay natin. Maybe hindi naman financially siya talaga babalik. But yung good health natin, yung may work tayo, or yung love ng ating family sa atin, yung love ng mga anak sa atin, yung love ng real friends, or the love in our heart ay kahit magkano hindi natin ito mababayaran. Hindi kailangan Lord yung pera natin. Anyway, dahil manis na rin kapag haharap na tayo sa Kanya. Hindi yun ang susi para magkaroon tayo ng eternal life, but our heart. Ang lagi natin kumustahin kumusta na ba ang relasyon natin sa Kanya. As a giver, ano ang maani natin pagdating ng takdang panahon? Amen. Question.
will, magkaka-receive tayo ng both, material and spiritual. Materially, we can trust God that will provide all Our needs. our needs. The giving heart. Philippians 4:19. Ate! If we give to God, He will surely give us materially. Philippians. Spiritually naman, we can trust God that God will reward the giving heart both now and eternity. Matthew 19:29 naman. Abo na yun. Giving should come from a right heart. Giving is not only about money. Kung ano meron tayo na pwede natin ibigay, yun yung ibigay natin, yun, para kay Lord. If wala naman tayong pera ngayon, huwag din yun ang magiging dahilan na yung hindi tayo aaten dahil wala tayo na wala tayong naibigay kay Lord. Sunday. So, Nalibang. dahil lagi din natin tandaan na yung Balik ko, Ria. dito is more important din siya. Important siya. So, our predecessor is very important too. We can offer our heart to God wholeheartedly. Kaya lang naman tayo kailangan bigay kay Lord na kailangan ng pera pinag-usapan natin dahil yung church natin ay nangangailangan din ng syempre mga bayarin, ganun. Kaya tayo yung gagamitin ni Lord para magampanan yung mga tungkulin na yun. Dahil hindi naman si Lord yung iba ang mundo na bayaran ko si Lord ang magbayad. Tayo yun, yung mga believers ni Christ, yun. Tapos, ano pa doon? Tapos, kailangan din natin tandaan na kung ano yung ihahasing natin, yung ano yung maibibigay natin, yun yung pagdating ng araw, yun yung magiging aanin natin. Kaya, be wise. Be wise to choose yung seeds na ating ihahasing para pagdating ng panahon, ayun yung aanin natin panigurado. Kaya, be wise to choose the seeds na kailangan natin itapon. Yun lang po. Pasensya na. So, panalangin natin po yung ating nakayanan sa araw na ito, Lord. Maraming salamat, Ama, sa bawat isang narito, Lord, at sa mga pusong naghangad, Lord, na magbigay sa iyo, Lord, magbalik ng kaloob sa iyo, Panginoon. Amen. Maraming salamat, Ama, sa oras, sa presensya, sa kapayapaan po, Lord, na nandito at lahat ng mga pusong malinis na naghahangad na babalik sa iyo, Panginoon. Kayo na po sana ang bahala magbalik sa kanila, Lord, ng mga pagpapala, Lord. Kayo po ang nakakaalam kung ano po ang mga pangangailangan namin, Lord. Sa iyo po nagmumula ang lahat. Sa iyo po ito ang lahat, Panginoon. Kaya pinaubaya po namin ang lahat ng ito sa iyo, Lord. Dahil kayo po, Lord, ang nagmamayari ng amin, no, anong meron kami ngayon. Maraming salamat, Ama. Ito po ay aming pinababalutan, Lord, ng iyong banal na dugo na binubo sa Kalbaryo upang kami po ay maligtas. At nandito po kami, Panginoon, na nagiging disciple niyo po, Lord. Maraming salamat, Ama. Ito po ay aming nire-receive ang mga pagpapalang iyong ihasig sa araw na ito. Maraming salamat, Ama. In Jesus' name, Lord. Amen. Yung ano, yung record ba ako?
nakaupo po tayong pansamantala. Arigato po Ate Luz sa napakaganda niyo pong encouragement. So ating nakikita po no, yung pag-grow natin being a disciple. So prepare po yung bawat isa dyan dahil hindi kang mananatiling nakaupo lang. Kailangan mo na rin tumayo. Amen? So prepare lang tayo po, no? Hindi ko ako mag-prepare niyan kundi is si Lord. Amen? Okay, announcement lang po una sa lahat. Gusto kong i-announce ang ating gawain. 10 to 12:30 po yung ating gawain every Sunday. O ano? Praise be to God. At wow! Salamat sa inyong mga prayer. Nasunod natin yun. 10 minutes more to go. So, kaunting announcement na lang po ano? Dahil yung mga naririnig natin, it's a privilege kung mapakinggan. Dahil gusto ng Lord na tayo po ay lumago. O ano? Huwag tayong magalit kapag tayo ay may napakinggan. Ibig sabihin, ito po'y gusto ng Lord na tayo maging totoong mga alagad niya. That we can obey. O ano? We obey what is the word na ito po'y ating napag-aaralan. So, announcement, muli po humihingi kami ng paumanhin. Ang church, wala po tayong muling toilet, pero salamat po talaga sa inyong endurance and perseverance na kahit po talagang ihingi na tayo. So, medyo, dahil praise be to God, Pilipina tayo, kaya nga ang mga Pilipina, mahal na mahal yan ng Diyos eh. Kasi kahit anong mangyari, hindi pa pipigil, no? Kahit walang CR, may anirola. Diba? Oo. Kaya salamat po. And praying na sana next week ay meron na tayong magandang throne. Oo. And please po, we are inviting you. Patuloy pa rin naglilikom ang ating church para po doon sa mga nais mag-support. Nagkakahalaga po yung kanilang material ng mga praise be to God, hindi na po kasi sila personal po ang gumawa, yung mga disciple ng Methodist. Hindi na pwede babae kaya disciple nila. Sila yung gumagawa, kaya nang nagkausap kami ni Pastor, 8 lapan. So ang sabi ni Pastor, if any amount na ating pwedeng mailikom. So I think meron na tayong magkano na ating treasurer. Meron na tayong 3,000. So, meron 5,000 din na nagbigay. Kung sino yun, 8,000 na. So, yun po, sa mga nais pa pong magbigay, open po in any amount. Tulad nga po ng sabi kanina ni Ate Luz, kung marami ang yasi, marami din ang aanihin. Di ba? Kung marami tayong ibibigay, maganda ang ating toilet. Hindi na mahirapan. Amen. And second week, darating po sila Pastora Linda. At tulad po ng ating in-announce, dahil medyo ang ating financial sa church, dahil po sa naging mga expenses natin, medyo nag-low po tayo. So, humihingi kami ng support. Next week po, huwag kayong magtaka, 2 po ang ating offering. Ang isa po is offering sa church, ang isa is sacrificial offering para masuporta po natin sa expenses ng pagpunta nila Pastora Linda. Although po, nasa expenses ng pastor, meron pong nagla-love gift monthly dosing yan. So, para sana makatulong tayo doon at madagdagan pa. So, next week, ginagawa lang po natin ito kapag ang ating financial ay crucial po. But we believe God will provide po. Ano? So, yun po, next week, 2 ang ating magiging offer po. Ano? So, prepare po tayo in any amount na pwede po natin matulong. And then, magkakaroon tayo ng ski jump sa ating mga bata. Ipopost na lang natin ito sa ating sa ating Facebook group. Ang Facebook group po natin, gusto ko po ipaalala po ito. Po, ano? Siguro nagtataka kayo, may mga in and out tayong mga kapatiran po doon. Ito po yung pinakausap ko po. Po, ano? There are times na sila ay nag-i-struggle spiritually. Huwag po tayong ma-bother. But instead, we pray for them. Pinapaliwanag natin sa kanila na ito po'y hindi message group ng isang gawain ng tao. Ito po'y gawain ng Diyos. Kaya ang pinopost lang natin doon, ang purpose ko nun is to inform. Kasi di ba, Sunday lang tayo nag-gathering. So, meron tayong mga information na hindi natin na ipapaabot ng personally. So, doon po tayo nakakakuha ng mga informasyon. Amen? So, please bear with us ano man ang magiging situation sa church. A true disciple, we stand firm po. At tayo po ay mag-rapid easy. Amen? At tulungan po natin yung mga nanghihina sa pananampalataya. And thirdly, na ating announcement, mamaya magkakaroon tayo ng practice dahil po malapit na muli ang ating 12 years anniversary.
lead by Sister Rhea. So sana bear with us. Meron tayong mga tuyo at ano dyan na makakain. Yung CR lang sagot ko. Meron kami mga unrolla dyan na dala. Dalawa po yan. Hindi yan napupuno. Huwag lang kayong ano ha. Huwag lang kayong ano. Alam niyo na yun. Opo. And then, ang iglesia po natin, we're inviting sa gustong matutong mag-piano, sa nais gustong matutong mag-drum, open po ang charts. No, Sister Rhea, Sister Karen ang magtuturo sa drums. 1 hour po. And then, Ate Madel or me, nagtuturo sa piano. Po ano? So sa nais po, si meron na tayong bunga, si Ate Marjorie, makakatugtog na po siya nitong mga ano po. At makikita nyo ang concert na gagawin ni Lord. Amen? Okay, hindi ko na patatagalin. So yun po ang ating announcement. Wala na po akong nakalimutan. So mamaya, bear with us after lunch. Alauna magpa-practice tayo 1:30. Ate Rhea, tinatawagan ko ang ating pong treasurer. Gusto kong makita nyo ang kayamanan ng Diyos. Gusto nyo bang makita? Hawak ni Ate Rhea. Ate Rhea, i-report mo sa amin ano na ang nangyayari sa financial ng Lord. Bakit namin ito hinahayag sa charts? Gusto ng charts ng Lord, transparent tayo dito. O ano? Ayaw namin na Sister Rhea lang asisihin ko ano muna. Lahat tayo. Oligay si Masis. Amen. Praise God. Ito po yung 2015 natin. Nung sa church, yung nag-tithes and offering, they're faithfully giving their tithes and offering, yung nag-love gifts, yung nag-pledge po. Hello! Makikita po natin yung start ng rally. Alam naman natin yun, nangyari. So regarding po, meron tayong Diyos Ama, yung sanganiha po yung lahat na po yun sa tithes. Ang ating expenses, 130,614.40. Meron tayong pumasok. Balance natin, 3,620. Wow, palakpakan natin si Lord. Amen! Ano natin yung rally, yung March. Meron tayong 138,650. At yung ating expenses natin is meron tayong 140,69. But in-add natin yan, meron tayong 6,000. Ay, palakpakan! Mga